Hindi lang mga informal settlers at establishmento sa gilid ng mga estero ang nagdudulot ng paglala ng kalidad ng tubig sa Manila Bay. Lumalabas na may mga residential areas palang hindi konektado sa sewage systems at naglalabas din ng kanilang dumi sa mga estero. Umaaksyon si Shala Francisco. Binaybay ng mga taga-DNR ang estero San Antonio de Abad sa muling pag-iinspeksyon sa pinagmumula ng maduming tubig na dumidiretso sa Manila Bay. Dito napansin nila mga nabubulok na solid waste at wastewater sa estero. Kabilang sa dinadaanan nitong establishmento ay mall, zoo, hospital at residential areas. Based on our observation kasi, the next waste treatment plant is medyo malayo. So baka hindi na sa service yung mga households dito. Basta mayroong mga nagdi-discharge ng untreated water dyan. Yun ang alamin natin kung sino. Ayon sa isang international organization, nasa 70% ng polusyon sa Manila Bay ay nanggagaling sa domestic waste o dumi mula sa inidoro at lababo ng mga establishmento. Idagdag pa riyan ang nasa 300,000 pamilya ng informal settlers sa gilid ng mga estero. Nadiskubre ring hindi lahat ng mga bahay at establishmento ay nakakonekta sa sewage system na sasalusana sa domestic wastes. Katunayan sa tala ng Manila Bay Coordinating Committee, nasa 16% lang ng 16 million customers ng Maynilad at Manila Water ang konektado sa sewerage system. Aminado ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na hindi basta-basta may kokonekta sa sewerage system ang lahat ng customers agad-agad. Katunayan sa taong 2037 pa, inaasahang magagawa ito. You need to shut down Metro Manila and probably the water tariff will triple or quadruple if we do that. Ayon pa sa Manila Bay Coordinating Committee, may 20 subdivision na ayaw magpakonekta sa sewerage system. Yung mga septic tank nila ay tinayuan na nila ng sala, nag-expand. So ayaw nilang mabakbak. Pwede natin gawin dyan is we will initiate legal action, appropriate legal action dun sa mga subdivisions. Plano ng DNR na gumawa ng legal na hakbang laban sa mga subdivision na ayaw magpakonekta sa sewerage system. Ang DILG naman, pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso sa lokal na pamahalaan. We have to realize na yung Manila Bay is the final catchment. Sabi ko nga kanina, 5 provinces sa Region 3, 3 provinces sa Region 4A, and 16 LGUs ng NCR. Lahat yan, finally dito nagde-drain. So if you want the Manila Bay to be clean, i-clean mo lahat nung source. Para sa News 5, Shala Francisco, we are One News.